Noong gabing iyon, nagkayayaan kami ng barkada na maglakad-lakad sa resort na tinuluyan namin sa probinsya. 5 kami, ako, si Paulo, si Ana, si Leo at si Grace. Magkaibigan kami mula pa pagkabata at mahilig kaming mag-explore ng mga kakaibang lugar. Sa gabing iyon, naisipan naming tumingin-tingin sa gubat sa likod ng resort. Walang masama kung titingin lang, di ba? Sabi ni Paulo. Siya ang pinakamatapang sa amin, ang laging pasimuno ng ganitong mga adventure. Pinaunlakan naman namin siya pero sa loob-loob ko parang may mali. Hindi ko maipaliwanag pero ang hangin sa lugar na yon ay parang mabigat. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang hangin na dumadaloy sa mga dahon ng puno. Habang naglalakad kami, napansin namin ang isang babae sa gilid ng daan, nakaupo sa isang malaking bato. Nakatalikod siya sa amin, mahaba ang kanyang buhok, at suot niya ang isang puting bestida na parang napakadumi. "Miss, okay ka lang?" tanong ni Paulo, sabay lapit sa babae. Tumigil kaming lahat sa likod niya. Hindi sumagot ang babae. Nanatili lang siyang nakayuko. "Paulo, wag na." Mahina akong sabi, pero hindi niya ako pinansin. Baka nangangailangan siya ng tulong, sagot niya habang palapit ng palapit sa babae. Sa unang pagkakataon, napansin kong tila malamig na malamig ang paligid kahit na tag-init. Unti-unti akong kinabahan, lalo na nang makita kong bahagyang gumalaw ang babae. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at doon bumaligtad ang sikmura ko. Walang mata ang kanyang mukha. Puro itim na butas lang ang naroon at ang kanyang bibig ay napakababa na parang hiniwa mula tainga hanggang tainga. Ang kanyang dila ay mahaba at may tumutulong dugo mula dito. Nangiti siya pero ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng tao. "Tumakbo na tayo!" sigaw ko pero hindi makagalaw si Paulo. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mahahabang braso ay parang walang buto, umaabot halos hanggang lupa. Ang paa niya ay hindi paa ng tao, may matutulis na kuko na parang sa isang mabangis na hayop. Naghisterya si Grace at tumakbo pero nanatiling nakatayo si Paulo parang nahipnotismo. Sa isang iglap, lumipad ang babae papunta sa kanya. Napaatras kaming lahat pero hindi ko magawang tumalikod. Kitang-kita ko nang isubsob ng babae ang kanyang mukha sa leeg ni Paulo. "Paulo?" Sigaw ko pero walang magawa ang boses ko. Pinunit ang babae ang kanyang leeg gamit ang ngipin, parang asong gutom na gutom. Sumisigaw si Paulo, tumutulo ang dugo sa dibdib niya. Sinubukan ko siyang lapitan pero hinila ako ni Leo. "Huwag! Patay na siya!" Hindi ko magawang umalis. Kitang-kita ko ang pagkislot ni Paulo habang unti-unting hinihigop ng babae ang laman ng kanyang katawan. Tumigil siya sa sigaw pero tumirik ang kanyang mga mata habang hinigop ng babae ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na tumakbo. Ang katawan ko'y nanginginig at ang mga binti ko'y parang bakal. Naririnig ko ang halakhak ng babae habang tumatakbo kami sa dilim. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mukha ni Paulo, ang kanyang mga mata, ang kanyang sigaw, ang dugo. Pagkarating namin sa resort, lahat kami tulala. Isang staff ang lumapit, pero hindi ko man lang siya maipaliwanag. Nanginginig ang mga kamay ko. Namatay siya. Si Paulo, napatay siya. Kinabukasan, natagpuan ang katawan niya sa gubat. Walang natira sa kanyang ulo, parang sinipsip lahat ng laman nito. Puro kalmot din ang kanyang dibdib at sa tabi niya, nakita ang bakas ng paa na hindi pangkaraniwang hayop o tao. Hanggang ngayon, hindi ko magawang tumingin sa madilim na lugar. Ang halakhak ng babae ay parang naririnig ko pa rin sa tuwing napapadaan ako sa gubat.
At ang mukha ni Paulo, ang takot sa kanyang mga mata bago siya namatay, ay nananatili sa bawat panaginip ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakalimot. Pero alam ko hindi ko na siya makikitang muli. At ang pinakamasakit, wala akong nagawa para iligtas siya.